Guro, sabihin niyo po na kasinungalingan. Ang lugar na tinirhan natin ang dapat na pinakamaunlad na bansa sa mundo, sa arrival lobby ng paliparan, humagulhol sila ng walang pakundangan. Sila ang mga super elite at high school na mag-aaral mula sa New York, na ipinanganak sa karangyaan kasama ang mga magulang na bilyonaryo sa Wall Street at hindi nakaranas ng anumang hirap. Ang matitibay nilang pagmamalaki at paniniwala ay tuluyan at walang awa na pinulbos sa loob lamang ng 5 araw na educational trip sa Pilipinas. Bakit sila nawalan ng pag-asa? Ano ba ang tunay na sibilisasyong nasaksihan nila sa pulo? Sa malayong silangan, hindi man kasing kinang ng Manhattan, ngunit may nakatagong ganda. Isang bayan, kung saan ang isang babae ay maaaring maglakad mag-isa kahit hating gabi. Isang subway na walang ni isang dumi at sumusunod sa oras. At mga nagtitinda sa karinderya o convenience store na tinatrato ka na parang isang hari. Hindi lamang ito simpleng alaala ng isang school trip. Ito ay tala ng isang malaking pagkabigla at damdamin ang mga dalagitang binaligtad ang pananaw sa mundo. Nakita ang isang naiibang Pilipinas, nawalan ng pag-asa sa katotohanan ng sarili nilang bansa, US, at nagkaroon ng matinding pananabik para sa bagong nakita nila. Kaya't simulan na nating alamin ang buong kwento ng mga dalagitang gumuho ang pananaw sa mundo. Ang nakakagulat na dahilan kung bakit umiiyak ang mga mayayamang dalagitang Amerikano matapos mag-educational trip sa Pilipinas at nagsabing, gawin natin ang sarili nating bansa na tulad ng Pilipinas. May malaking gulo ngayon sa Amerika. Isang prestihiyosong private high school sa Manhattan, New York. Ang matrikula pa lang ay umaabot na sa $60,000 o halos free 5 milyong piso kada taon. 25.5 estudyante mula sa paaralang ito ang nagtungo sa Maynila at Cebu sa Pilipinas. Noong nakaraang taglagas, para sa kanilang school trip. Ngunit ang problema ay lumitaw matapos silang bumalik. Ang mga video na in-upload ng mga estudyante sa social media ay umabot sa 2 milyong views at kumalat sa buong Amerika. Ang reaksyon ng mga Amerikano na nakapanood ay hindi pangkaraniwan. Totoo ba talagang ganyan ang Pilipinas? Tayo ba talaga ang advanced country? Bakit hindi maging ganito ang Amerika? Maging ang mga magulang ay tumawag sa paaralan. Gusto naming ipadala ang mga anak namin sa Pilipinas para sa susunod na school trip. Ang guro na may 20 taong karanasan sa pagtuturo ay nagsabi, nakabisita na ako sa 40 bansa, ngunit ang Pilipinas ang kauna-unahang lugar na nagbigay ng ganitong matinding shock sa mga estudyante. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng 5 araw na iyon? Pakinggan natin ngayon mismo ang malinaw na kwento ng Pilipinas na nasaksihan ng mata ng gurong Amerikano. Bago tayo magsimula, kung maaari lang, pakikiclick ang like at subscribe sa channel para makapagbahagi pa ako ng maraming kwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw! Ako si Michael Anderson, isang guro sa New York sa loob ng 20 taon. Noong nakaraang taglagas, nagkaroon ako ng pinakahindi malilimutang biyahe sa aking buhay. Ang destinasyon namin ay ang Maynila at Cebu sa Pilipinas. Ang aming paaralan ay isa sa pinakaprestihiyosong pribadong paaralan sa Manhattan. Ang 25 mag-aaral na babae na lumahok sa biyaheng ito ay halos lahat ay anak ng mga upper-class na pamilya sa Amerika. Mga financial manager sa Wall Street, mga abogado mula sa malalaking law firm, at mga doktor. Ang mga magulang nila ay naghanda para sa espesyal na biyaheng ito sa loob ng 1 taon. Sa 20 taon ko sa pagtuturo, nakabisita na ako sa mahigit 40 bansa kasama ang aking mga estudyante. Europe, South America, Australia, halos lahat ng lugar ay narating ko na. Kaya sa totoo lang, inaasahan ko na ang biyahe sa Pilipinas ay magiging katulad din ng iba. Dumating kami sa paliparan bandang alas 11 ng gabi. Pagbaba namin ng eroplano at pagpasok sa terminal, agad-agad kaming nakaranas ng unang shock. Kahit hating gabi na, ang buong paliparan ay gumagana ng perpekto, na parang tanghaling tapat.
Kapag lumagpas na ng alas, sa ends ng gabi, mahigit kalahati ng mga tindahan sa New York Airport ay nagsasara. Nagdidilim ang ilaw, at halata ring nag-iiba ang kalinisan. Ngunit sa Pilipinas, lubos na kakaiba. Sa bawat information desk, may mga kawani na naghihintay na may nakangiting mukha. Ang ikinagulat ko ay ang kanilang mga ekspresyon. Walang bakas ng pagod sa gabi. Ang ngiti nila ay natural, na parang kanina pa sila naghihintay sa inyo. Pagtingin ko sa sahig, hindi ako makapaniwala. Ang marble na sahig ay kumikinang na parang salamin. Hindi ko maintindihan kung paanong naging ganito kalinis ang sahig ng isang paliparan na dinaraanan ng libu-libong tao. Nakita ko ang mga janitor na agad pinupunasan ang lugar na dinaanan ng mga pasahero. Mas nagulat ako nang dumaan kami sa palikuran. Nakita ko ang isang tagalinis na yumuyuko at bumabati. Magandang gabi sir, ma'am po, sa mga taong papasok sa palikuran. Ito ay isang tanawin na hindi mo man lang maiisip sa Amerika. Kadalasan ay mabaho ang mga palikuran sa New York Airport at normal na naubusan ng toilet paper at hinahayaan lang ito ng ilang oras. Habang naghihintay sa immigration, tiningnan ko ang mga estudyante. Nakatingin sila sa paligid na dilat ang mga mata. May isang estudyante ang lumapit sa akin at nagtanong, bakit napakalinis at napakatahimik ng airport na ito? Wala akong mahanap na tamang sagot. Naisip ko na lang na ganito talaga ang bansang Pilipinas. Sa Immigration Center, nakaranas kami ng pangalawang shock. Sa kabila ng hindi inaasahang pagdating ng isang malaking grupo ng mga banyagang estudyante, hindi nagulantang ang mga opisyal ng airport. Sa halip, agad silang nagtalaga ng mga opisyal na matatas mag-Ingles. Isinaalang-alang nila ang edad ng mga estudyante at maingat at malinaw na ginabayan sila sa lahat ng proseso. Kung may estudyante na hindi marunong gumamit ng automated immigration system, agad na lumapit ang isang opisyal para tumulong. Ang screen ay mayroong suporta sa maraming wika, kabilang ang Ingles, at ito ay idinisenyo ng intuitive para madaling masunod ng sinumang estudyante. Sa Amerika, normal na tumatagal ng 1 o 2 oras ang immigration, mahaba ang pila, at ang mga opisyal ay kadalasang nakasimangot. Mahigpit ang kanilang mga tanong. At minsan, ay nagiging hindi kanais-nais ang karanasan. Ngunit sa airport ng Pilipinas, natapos ang buong proseso sa loob lamang ng 15 minuto. Habang papunta sa baggage claim, napansin ko ang isang malaking electronic billboard. Ipinapakita nito ang lokasyon ng bagahe sa real time. Eksaktong ipinapaalam nito kung aling belt lalabas ang bagahe mula sa aling eroplano at kung ilang minuto ito darating. Sa Amerika, madalas na tumatagal ng 1 oras para mahanap ang bagahe. Madalas, hindi mo alam kung saan ito lalabas at kailangan mo lang maghintay. Ngunit sa airport ng Pilipinas, lumabas ang mga bagahe ng eksakto sa oras na nakasaad sa display. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi lang maganda ang airport na ito, ang buong bansa ay gumagalaw ng kakaiba. Habang naghihintay kami ng limousine bus palabas ng airport, malinaw na nagbago ang ekspresyon ng mga estudyante. Nawala ang inisyal na nerbiyos tungkol sa isang kakaibang bansa at napalitan ng mga matang puno ng kuryosidad. Sumakay kami ng bus lampas hating gabi. Ang loob ng bus ay nakakagulat na malinis at komportable ang mga upuan. Napansin ng driver na mga banyaga kami at magiliw kaming inalalayan sa Ingles. Sinabi niya na aabutin ng halos 1 oras ang biyahe, papuntang Manila at pinakiusapan kaming isuot ang seatbelt. Nang umalis ang bus, bumukas ang tanawin sa labas ng bintana. Kahit hating gabi na, maliwanag ang highway. Ang bawat streetlight ay nakatayo sa tamang distansya at ang mga sasakyan sa kalsada ay dumadaloy ng maayos. Walang nagpakat at walang narinig na tunog ng busina. Ang mga kalsada sa New York sa gabi ay madilim at nakakatakot. Ngunit ito ay parang ibang mundo. Pagpasok namin sa city proper ng Maynila, nagkaroon ng kaunting bulungan sa pagitan ng mga estudyante. Ito ay dahil sa mga convenience store
Pising 11 o mini-stop na nakita nila sa labas ng bintana. Kahit hating gabi na, maliwanag ang ilaw at natural na may mga taong pumapasok at lumalabas. Sa New York, hindi ka na maglalakad papunta sa convenience store mag-isa paglagpas ng alas 11 ng gabi dahil ito ay itinuturing na mapanganib. Ngunit sa Maynila, may mga dalagang naglalakad mag-isa sa kalye kahit lampas na ng isa ng madaling araw. Walang bakas ng takot o pangamba. Sila ay naglalakad ng tahimik na may headphone. O kaya ay lumalabas ng convenience store at naglalakad habang kumakain ng ice cream. Ang lahat ay mukhang napakanatural. Isang estudyante ang lumapit sa bintana at bumulong. Hindi kailanman mangyayari iyan sa Amerika. Totoo iyon. Sa New York, hindi mo maiisip na maglakad mag-isa ang isang babae sa kalye bandang alas 12 ng madaling araw. Sasakay sila ng taxi, o may kasama, o hindi na lang lalabas. Ngunit sa Maynila, ito ay pang-araw-araw na buhay. Habang papalapit kami sa sentro ng lungsod, nakita namin ang mga skyscraper. Mga opisina na hindi nakapatay ang ilaw. Matingkad na neon sign ang buong lungsod ay buhay at gumagalaw. Hindi natutulog. Ang tanawin sa gabi na nakita namin mula sa tulay na tumatawid sa ilog ay nakamamangha. Ang hanay ng mga gusali sa magkabilang gilid ng ilog, ang mga ilaw na nagre-reflekta sa tubig ito, ay isang tanawin na kasing kahanga-hanga. O marahil mas grand at mas moderno pa, kaysa sa tanawin sa Manhattan. Dumating kami sa hotel lampas alas 2 ng madaling araw. Ngunit nakakagulat na ang paligid ng hotel ay mukhang puno pa rin ng sigla. Ang 24 oras na mga kainan ay may bukas na ilaw at may mga tao na nagbabayad sa convenience store. Sinasabing ang Manhattan ay isang lungsod na hindi natutulog. Ngunit ito ay ibang level. Ang madaling araw sa Manhattan ay dapat isaalang-alang na mapanganib, ngunit ang madaling araw sa Maynila ay tila bukas sa lahat. Naranasan namin ang huling sorpresa habang nagche-check-in. Isinaalang-alang ng kawani sa front desk ang edad ng mga estudyante at binigyan kami ng kwarto sa tahimik na palapag. Maingat din niyang inalalayan ang oras ng breakfast at ang mga kalapit na pasilidad. Kahit lampas alas 2 ng madaling araw na, wala siyang bakas ng pagod at nagbigay ng taos-pusong pagbati po. Opo sa pagdating. Sa elevator papunta sa kwarto, nagtinginan ang mga estudyante. Kahit hindi kami nagsalita, alam namin na iisa ang iniisip ng lahat. Kakaiba ito. Nakarating lang kami mula airport papuntang hotel. 1 oras lang ang biyahe. Ngunit naramdaman na namin na nakarating kami sa isang lugar na lubos na naiiba sa mundong alam namin. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Hindi ko man lang inakala kung ano pa ang makikita namin sa bansang ito sa loob ng ilang araw. Pagkaraan ng ilang oras, nagsimulang magbulungan ang ilang estudyante sa hallway dahil hindi sila makatulog dahil sa jet lag. Nagugutom daw sila. Tiningnan ko ang orasan. At lumagpas na ng alas, as is ng umaga. Sa totoo lang, nalito ako. Hindi madaling makahanap ng bukas na kainan ng maaga sa anumang bansa. Kahit sa New York, mahihirapan ka kung gusto mong kumain ng maayos bandang alas 10 ng umaga. Ang breakfast ng hotel ay alas 7 pa. At hindi ko pwedeng paghintayin ang mga gutom na estudyante. Tinanong ko ang front desk ng hotel kung may karinderiya ba sa malapit na maagang nagbubukas. Tumawa ang kawani at sumagot, "May 24 oras na karinderiya po sa kabilang kalye, sir. Pwede na po kayong kumain kahit madaling araw." Hindi ako makapaniwala sa sinabi niyang posibleng kumain ng maaga. Lumabas ako ng hotel kasama ang 7 estudyante. Malamig ang hangin. Ngunit gising na ang bayan. Mga taong nagjo-jogging. Mga empleyado na nagmamadaling pumasok sa trabaho. At mga kabataang lumalabas ng convenience store na may kape. Ang lungsod ng Maynila ay gumagalaw na simula pa sa umaga. Pagbukas namin ng pinto ng karinderiya, sinalubong kami ng mainit na hangin at amoy ng pagkain. Mayroon ng ilang customer na kumakain. Isang middle-aged na lalaki na tahimik na kumakain habang nagbabasa ng dyaryo.
isang dalaga na nagtatrabaho sa kanyang laptop, dalawang empleyado na mukhang pagod, marahil ay galing sa overtime. Nakakagulat na ang isang kainan ay natural na gumagana ng ganito kaaga. Pagtingin namin sa menu, nagulat kami. Ito ay dahil sa presyo. Ang isang silog ay 45 pesos at ang isang pansit ay 45 pesos. Kung i-convert mo sa presyo ng Amerika, ito ay hindi ka pani-paniwalang mura. Sa Manhattan, kailangan mong gumastos ng hindi bababa sa labang 19, Lebanese, 25 bawat tao para sa breakfast at coffee at sandwich lang iyon. Ang server ate o kuya ay hindi nagulantang nang makita kaming mga dayuhan. Kahit hindi siya matatas sa Ingles, mahusay siyang nakipag-usap gamit ang hand gestures at mga larawan sa menu. Sinabi ng mga estudyante na hindi sila kumakain ng maanghang, kaya sinabi niya na aayusin niya ang lasa para maging mild. Nakakagulat din ang bilis ng paglabas ng pagkain. Sa loob ng wala pang 5 minuto matapos mag-order, puno na ang mesa ng pagkain. Silog na may longganisa, pansit, fried fish, at adobo iba't ibang ulam ang nasa harap namin. Ang mga estudyante ay nag-atubili sa harap ng pagkain na ngayon lang nila nakita. Kumuha ng isang longganisa, ang isang estudyante at kumagat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paulit-ulit niyang sinabi na masarap at mabilis na naubos ang isa. Ginaya siya ng ibang estudyante at nagsimulang kumain. At muling sumigla ang mesa. Nagulat kami ulit ng magbayad. 7 kaming kumain ng busog na busog, ngunit ang kabuuang halaga ay 755 lang manglibandang US dollar. Sa Manhattan, kailangan mong gumastos ng hindi bababa sa 150 USD para sa breakfast ng 7 tao. Ibinigay ng server ang sukli at sinabi, "Balik po kayo. Masarap po ba sa inyo?" Nagtanong siya kung nagustuhan ba ng mga estudyante ang pagkain at nagrekomenda pa ng ibang menu. Nakakagulat na maging ganito siya kabait sa mga dayuhang bigla na lang dumating ng alas 6 ng umaga. Paglabas namin ng karinderya, pinuri ng mga estudyante ang kainan. Masarap, mura, at mababait ang mga tao. Umiling sila at sinabi na mahirap makahanap ng lugar sa Amerika na mayroong 3 iyon ng sabay-sabay. Pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store dahil gusto ng mga estudyante na bumili ng snacks. Pagpasok sa loob, isa na namang bagong mundo ang bumukas. Kahit maaga pa, ang tindahan ay perpektong inayos na parang isang art exhibit at puno ng paninda ang mga shelf. Ang mga convenience store sa New York ay kadalasang masikip, madilim, at may kaunting paninda. Sa gabi, nagsasara pa sila ng ilang bahagi dahil sa pangamba sa pagnanakaw. Ngunit ang mga tindahan sa Pilipinas ay lubos na kakaiba. Mas nagulat ako sa mga serbisyong inaalok sa convenience store. Hindi lang sila nagbebenta ng paninda, kundi maaari ka ring magpadala ng package, magbayad ng utility bill, at mag-ATM. Nagtataka ang mga estudyante habang tinitingnan ang lahat. May mga estudyante ang nag-ingay. Nang makita ang mga palamig at ice cream, nagustuhan nila ang mga cute na packaging. Kumuha sila ng tig-isa at nagpa-picture bilang souvenir. Nagtataka sila dahil napakaraming bagay na hindi pa nila nakikita sa Amerika. Ang cashier ay masayang bumati at nagpahayag ng pagtanggap sa Pilipinas. Walang bakas ng pagiging iritable o pagkalito sa mga dayuhan. Sa halip, naramdaman namin ang init na sila pa ang unang nakipag-usap. Paglabas sa convenience store, may isang estudyante ang bumulong. Ang Pilipinas ay parang isang bansang 24 oras na gising. Nainggit daw siya dahil mayroon siyang mapupuntahan anumang oras kung may kailangan siya. Sa Amerika, maraming tindahan ang nagsasara kahit linggo pa lang. Ngunit dito, lahat ay gumagalaw kahit madaling araw. Pabalik sa hotel, humanga ulit kami sa kalinisan ng bayan. Walang nakitang ni isang basura. Nakita namin ang mga naglilinis na nagwawalis sa kalye. Ang buong lungsod ay gumagalaw ng organic na parang isang organismo. Pagdating sa lobby ng hotel,
Nagising na rin ang ibang estudyante. Nakita nila kami na umalis nang maaga at nagtanong kung saan kami nagpunta. Nang ikuwento namin ang breakfast sa umaga, nainggit silang lahat at sinabi na sa susunod ay isama namin sila. Sa oras na iyon, ito ay simula pa lang. Ang talagang nakakagulat na bagay ay susunod pa. Pagdating ng 9 ng umaga, sinimulan namin ang aming itinerary ng formal. Ang una naming destinasyon ay isang riverside park. Inirekomenda ito ng kawani ng hotel bilang lugar kung saan makikita ng husto ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Nagdesisyon kaming sumakay ng subway MRT, LRT. Ang pampublikong transportasyon ay isang hindi pangkaraniwang karanasan para sa mga estudyanteng Amerikano. Mayroon ding subway sa New York. Ngunit karamihan sa mga estudyante ay gumagamit ng sasakyan ng magulang o taxi at bihirang-bihira silang sumakay ng subway dahil sa pangamba sa kaligtasan. Pagpasok pa lang namin sa istasyon ng subway, napasigaw ang mga estudyante. Napakalinis ng loob ng istasyon. Ang sahig ay kumikinang at walang ni isang mantsa sa pader. Komportable rin ang hangin. Nasa ilalim na kami ng lupa, ngunit wala itong amoy. Naalala ko ang subway sa New York. Ito ay lubos na naiiba sa madilim, mamasa-masa, at dinadaanan ng mga daga. Sinasabing hindi na ito maiiwasan dahil ito ay mahigit 100 taong gulang na pasilidad. Ngunit nang makita namin ang subway ng Pilipinas, naramdaman ko na iyon ay isa lamang palusot. Sumakay kami sa escalator pababa sa platform. Kahit malalim ang baba, maayos ang bentilasyon, at hindi mo mararamdaman na nasa ilalim ka ng lupa. Paulit-ulit na tumitingin sa paligid at nagpipicture ang mga estudyante. Pagdating sa platform, nakita namin ang mga taong nakapila. Sinusunod nila ang mga linyang nakaguhit sa sahig para sa pagsakay at nakatayo ng maayos sa dalawang pila. Walang ni isang tao ang nanulak o sumingit. Nagulat ulit kami sa electronic display. Ipinapakita nito kung ilang minuto at ilang segundo eksaktong darating ang susunod na tren. Tiningnan ng estudyante ang kanilang orasan. Talagang dumating ang tren ng eksakto sa oras. Ang subway sa New York ay hindi mo alam kung kailan darating. Minsan, hindi darating sa loob ng 10 minuto. Tapos biglang 3 tren ang sunod-sunod na darating. Kaya ang mga taga New York ay hindi na naniniwala sa oras ng subway. Ngunit sa Pilipinas, sinusunod ang oras hanggang sa segundo. Nang bumukas ang pinto ng tren, nakakaengganyo ang pagkilos ng mga tao. Tumabi sila sa magkabilang gilid para sa mga pasaherong bababa. Matapos lumabas ang lahat ng bababa, sumakay sila ng maayos. Walang nagtulakan o nag-away. Sa subway ng New York, giyera kapag bumukas ang pinto. Naghahalo ang mga bababa at sasakay, at minsan ay nagkakasigawan pa. Hindi rin bihirang magkaroon ng pag-aaway. Ang mga estudyanteng sanay sa ganoong tanawin ay natigilan sa kaayusan ng subway ng Pilipinas. Pagpasok sa loob ng tren, malinis din ito. Walang graffiti sa upuan at walang basura sa sahig. Kumikinang ang mga handrail. Ang aircon ay gumagana ng maayos. Komportable at kaunti ang ingay. Kaya madali kang makipag-usap. May isang estudyante ang nakakita ng isang nakakagulat na bagay. May internet daw sa loob ng subway. Mukhang normal itong bagay, ngunit hindi ito maiisip sa subway ng New York. Ganap na napuputol ang connection sa loob ng tunnel. Agad na nagsimulang magpadala ng larawan sa kanilang pamilya, ang mga estudyante. Dumating kami sa destinasyon at umakyat sa ibabaw ng lupa. Nang bumukas ang malawak na ilog sa harap namin, muling napasigaw ang mga estudyante. Ang malapad na ilog, ang mga parke sa magkabilang gilid, at ang mga gusali sa malayo. Pagpasok sa parke, nakita namin ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Mga taong nagjo-jogging, nagbibisikleta. Nakakagulat na ang daming tao ang nag-eehersisyo kahit umaga pa lang ng weekday. Ang pinaka-nakakaengganyo ay ang mga public exercise equipment na nakalagay sa tabi ng ilog. Nagulat ang mga estudyante nang makita ang sign na nagsasabing maaaring gamitin ito ng sinuman ng libre.
Sa Amerika, kailangan mong magbayad ng pera at magrehistro sa gym para makapag-ehersisyo. Kadalasan, ay umaabot ito sa $100 pataas bawat buwan. Ngunit dito, maaaring mag-ehersisyo ang sinumang mamamayan ng libre. May isang lolo, matandang lalaki, na gumagamit ng equipment. Naglakas loob ang isa sa mga estudyante na lumapit, nakipag-usap siya gamit ang hand gestures dahil hindi sila magkaintindihan. At ang lolo ay masayang tumawa at nagturo kung paano gamitin ang equipment. Sinabi niya na dito siya nag-eehersisyo araw-araw. Pagkakita sa kanya, tumango ang mga estudyante. Naintindihan daw nila kung bakit mukhang malusog ang mga matatanda sa Pilipinas. Ito ay dahil sa magandang kapaligiran na ibinigay. Umupo kami sa bench ng parke at nagpahinga, tumingin sa paligid. Maraming pamilya ang lumabas. Mga tatay na nagbibisikleta kasama ang kanilang mga anak, mga nanay na naglalakad habang nagtutulak ng stroller. Ang tanawin ng mapayapang pang-araw-araw na buhay ay parang isang larawan. Ang partikular na nakita ko ay ang mga taong naglalakad kasama ang kanilang mga aso. Nakalish sila at may hawak na Manila bag o plastic bag para sa dumi. Humanga ang mga estudyante nang makita ang isang lalaki na naglilinis ng dumi ng aso. Sa New York, kailangan itong linisin ayon sa regulasyon, ngunit hindi marami ang sumusunod dito. Pagdating ng tanghali, nakasaksi kami ng isang kakaibang tanawin. Sa iba't ibang sulok ng parke, may mga maliliit na stall at cafe, ngunit ang mga tao ay bumibili ng baon o take-out at kumakain sa damuhan. Nagpasya kaming gayahin sila. Bumili kami ng pandesal at inumin sa convenience store. Umupo kami sa tabi ng ilog at nagsimulang kumain. Sabi ng mga estudyante, ngayon lang nila naranasan ang ganito at paulit-ulit silang nagpipicture. Pagkatapos kumain, may mas nakakagulat pa na nangyari. Kahit walang naguutos, kusang naglinis ng basura ang mga estudyante. Ginaya lang nila ang mga Pilipino sa paligid habang naghahanap ng basurahan. Tiningnan naming muli ang buong parke. Wala talagang ni isang basura. Napakalaking parke na may napakaraming tao, ngunit malinis ang lupa. Ang Central Park sa New York ay umaapaw sa basura tuwing weekend. Sinasabing kulang sa tagalinis. Ngunit nang makita namin ang parke ng Pilipinas, naramdaman ko na problema ito ng civic consciousness, kamalayan sa bayan. Bago kami umalis sa parke, may isa pa kaming nakita, isang public bicycle rental system. Ang mga bisikleta na may pangalang bike share ay nakahanay sa bawat station. Madali itong hiramin gamit ang smartphone. Tiningnan ng isang estudyante ang presyo at nagulat, $10,000 kada oras, na hindi man lang umabot sa $1 USD. Mayroon ding katulad na sistema sa New York. Ngunit ang presyo ay ilang beses na mas mataas at ang kalagayan ng bisikleta ay hindi maganda. Bukod pa rito, laganap ang pagnanakaw at pagkasira, kaya iwasan itong gamitin. Umalis kami sa parke bandang 2:00 ng hapon. Sinabi ng mga estudyante na matagal nilang maaalala ang oras na ginugol nila sa parke, ang kaligtasan, kalinisan, at ang kultura ng pagiging considerate sa isa't isa. Iyon daw ang pinaka-nakakaengganyo. Nagpunta kami sa shopping mall sa commercial district para sa susunod na destinasyon. Gusto ng mga estudyante na mamili, ngunit may lugar na gusto ko talagang ipakita sa kanila. Iyon ay isang malaking bookstore. Pagpasok sa mall, muling nanlaki ang mga mata ng mga estudyante. Nagulat sila na mayroong ganito kalaking shopping mall. Sa ilalim ng lupa, mataas ang ceiling at maliwanag ang ilaw. Kaya hindi mo mararamdaman na nasa ilalim ka ng lupa. Pagdating sa bookstore, natigilan ang mga estudyante. Ang mga dambuhalang bookshelf na umaabot hanggang ceiling, ang 10,000 aklat na nakahanay ng husto, ito ay parang isang art exhibit kaysa isang bookstore. Ngunit hindi ang gusali ang gusto kong ipakita sa mga estudyante. Ito ay ang mga taong nagbabasa sa loob.
Kahit hapon ng weekday pa lang, maraming mamamayan ang nagbukas ng aklat. Nakakaengganyo ang tanawin ng mga taong tahimik na nakaupo at abala sa pagbabasa. Ang partikular na nakita ko ay ang mga empleyado na nakasuit. Hapon na, lampas lunch break, ngunit nagbabasa pa rin sila. Nagtanong ang isang estudyante. Hindi ba sila nagtatrabaho? Sumagot ako, na marahil ay nagbigay lang sila ng kaunting oras. Pagkarinig nito, natahimik ang mga estudyante. Ang kultura ng pagbisita sa bookstore, sa halip na cafe, sa oras ng break ng mga abalang empleyado iyon ay isang tanawin na hindi maiisip sa Amerika. Ang lunch break ng mga empleyado sa Manhattan ay kadalasang salad lang, bumalik sa kanilang desk o uminom ng coffee habang naglalaro sa smartphone. Nagtagal kami sa bookstore ng halos 1 oras. Tiningnan ng mga estudyante ang mga aklat sa iba't ibang larangan na interesado sila. May mga estudyanteng nagbabasa ng mga aklat tungkol sa Pilipinas na nakasulat sa Ingles at mayroon ding mga nagbabasa ng Tagalog learning book. Marami rin ang humanga sa mga tanawin ng Pilipinas habang nagbabasa ng mga photobook. Paglabas sa bookstore, sinabi ng isang estudyante, "Naiintindihan ko na kung bakit ganoon kamaunlad ang Pilipinas." Sinabi niya na ito ay dahil sa kultura kung saan ang mga tao ay patuloy na nag-aaral at nagbabasa. Tila ang ganitong passion sa pag-aaral ang puwersa na nagpapakilos sa buong bansa. Tumango rin ang ibang estudyante sa pahayag na iyon. Sa Amerika, mayroong atmosfera na ayaw mag-aral. Itinuturing na boring ang pagbabasa ng aklat. At ang mga batang masipag mag-aral ay kakaiba kung titingnan. Ngunit sa Pilipinas, kabaligtaran ito. Habang naglilibot sa mall, namili din kami. Ang partikular na nagustuhan ng mga estudyante ay ang cosmetic section ng Pilipinas. Kilala sa Amerika ang magandang kalidad ng mga pampaganda ng Pilipinas. Kaya nag-test at nag-enjoy ang mga estudyante. Humanga rin sila sa serbisyo ng mga sales staff. Nagrekomenda sila ng mga produkto na bagay sa skin type at maingat na nagturo ng paraan ng paggamit. Mahirap makakuha ng ganitong level ng serbisyo sa tindahan sa Amerika. Karamihan sa mga staff ay walang pakialam o tamad. Pagdating ng gabi, lumipat kami sa lugar ng mga kabataan. Gusto kong ipakita sa kanila ang kultura ng mga kabataan sa Pilipinas. Pagbaba ng istasyon, sinalubong kami ng masiglang atmosfera, tunog ng musika, tawanan ng mga tao, at makulay na signboard. Ang bayan ay parang isang festival. Paglabas sa kalye, nakita namin ang street performance. Ang mga kabataan ay sumasayaw kasabay ng musika. Ang choreography ay perpektong nagtutugma. Maniniwala ka kung sinabing professional dancer sila. Pagkatapos ng performance, pumalakpak ang mga nanonood. May ilan na naghulog ng pera sa hat. Nagpasalamat ang mga performer. Humanga ang mga estudyante. Hindi raw kapani-paniwala ang level ng street performance. Mayroon ding street performer sa New York. Ngunit karamihan ay hindi mataas ang kalidad. At madalas ay marumi ang paligid. Minsan pa nga ay nananakawan habang nanonood. Kaya iwasan ang manatili ng matagal. Ngunit ang bayang ito ay ligtas at malinis. Maaari kang mag-enjoy sa performance ng tahimik. Naglakad pa kami at may nakita kaming free market, Tiangge. Ang mga kabataang artista ay nagbebenta ng kanilang gawang sining. Mula sa jewelry hanggang sa handicraft, bawat isa ay may kakaibang personalidad. May isang booth na pinagpahingahan ng mga estudyante. Mga earrings na modern na interpretasyon ng tradisyonal na sining ng Pilipinas. Nagpaliwanag ang nagtitinda sa Ingles. Sining daw na pinagsama ang tradisyon at modernismo ng Pilipinas. Ilang estudyante ang bumili. Masaya sila dahil magiging espesyal daw itong souvenir. Sa isa pang booth, may nagbebenta ng kaligrafiya. Ang mga magagandang letra na sinulat gamit ang brush ay nakadisplay. Humanga ang mga estudyante sa ganda ng mga letra. Humiling ang isang estudyante na isulat ang pangalan niya sa baybayin. Masayang sinulat ng artista. Ipinapakita pa rin daw ng estudyanteng iyon
ang calligraphy sa kanyang kwarto ngayon. Habang naglilibot sa Tiangge, nag-usap-usap ang mga estudyante. Nainggit sila sa espasyo kung saan malayang makakakilos ang mga kabataang artista. Ang ganitong pagkakataon ay bihirang makita sa Amerika. Sa New York, kailangan mong gumastos ng malaking halaga para makagawa ng art. Mataas ang upa, kaya mahirap para sa mga batang artista na makapagpatuloy. Ngunit dito, may platform para maipakita ng mga kabataan ang kanilang talento. Sinabi ng mga estudyante na ito ay patunay na sinusuportahan ng Pilipinas ang kultura at sining. Nagpahinga kami sa harap ng isang kakaibang cafe. Nakakaengganyo ang interior na pinagsama ang tradisyonal na furniture at modernong ilaw. Gustong pumasok ng mga estudyante, kaya binuksan namin ang pinto at pumasok. Ang loob ng cafe ay mas espesyal. May mga art piece sa pader at puno ng mga aklat ang isang bahagi. Hindi lang ito lugar para uminom ng kape, kundi lugar para mag-enjoy sa kultura. Umupo kami at habang naghihintay ng inumin, tumingin ako sa paligid. Maraming kabataan ang abala sa kanilang laptop. Mga estudyanteng nag-aaral, freelancer na nagtatrabaho, mga taong nagbabasa ang cafe ay nagsisilbing pangalawang workspace. Humanga ang isang estudyante. Nakakaengganyo raw ang tanawin ng mga taong sobrang masisipag sa cafe. Sa cafe sa Amerika, kadalasan ay nagtsitsismisan lang o naglalaro sa smartphone. Kaya sinabi niya na iba raw ang mga kabataan sa Pilipinas. Sumang-ayon ako sa sinabi niya. May nararamdaman akong passion mula sa mga kabataan sa Pilipinas. Ang kalooban na magtagumpay, ang kagustuhang umunlad na babasa ko sa kanilang mga mata. Tila ang enerhiyang iyon ang puwersa na nagpapakilos sa bansang ito. Pagdating ng gabi, mas lalong sumigla ang bayan. Bumukas ang mga neon sign at lumakas ang tunog ng musika. Ang mga tao ay lumabas mula sa mga kainan at beer house inuman at pinuno ang bayan. Lubos na nag-enjoy ang mga estudyante sa atmosperang ito. Nagpunta kami sa restaurant para mag-dinner at kumain ng lechon at barbecue. Gusto ng mga estudyante na maranasan ang Pinoy barbecue. Pagpasok sa restaurant, naramdaman namin ang amoy ng inihaw na karne. Ang waiter ay magiliw na nagturo ng paraan ng pagkain. Ang mga estudyante ay medyo mailap noong una, ngunit mabilis na nasanay. Natutunan nila ang paraan ng pagbabalot ng karne sa dahon at pagkain nito ng isang subo at paulit-ulit silang nagpahayag ng pagkasarap. Nagulat ulit kami ng kalkulahin ang presyo. 25 kaming kumain ng busog na busog, ngunit ang bill ay 500 lang bawat tao. Sa Amerika, kailangan mong gumastos ng hindi bababa sa $50 bawat tao para sa parehong level ng barbecue. Umiling ang mga estudyante at sinabing hindi raw kapani-paniwala. Pabalik sa hotel, nag-usap-usap kami habang naglalakad sa kalye. Sinabi ng mga estudyante na napakarami nilang nakita sa loob ng isang araw at nalilito raw sila. Sinabi nilang lahat ay naiiba sa Amerika. At sa mas magandang paraan, may isang estudyanteng tahimik na nagsabi, "Gusto kong manirahan sa Pilipinas." Kalahating biro iyon, ngunit seryoso ang kanyang ekspresyon. Tila ganito rin ang iniisip ng ibang estudyante. Dumating ang umaga ng huling araw. Mas maagang nagising ang mga estudyante kaysa karaniwan at inayos ang kanilang mga gamit. Kailangan na naming pumunta sa airport sa hapon. Pagkatapos ng breakfast, nagpasya kaming magtungo sa isang lugar pasyalan bilang huling itinerary. Malapit lang ito sa hotel, kaya naglakad na lang kami. Ang mga estudyante ay dahan-dahang naglakad, na parang gusto nilang ikintal sa kanilang alaala ang huling tanawin ng Maynila. Kinunan nila ng litrato ang iba't ibang sulok ng bayan at pinagmasdan ang mga taong dumadaan. Pagdating sa destinasyon, puno na ito ng tao. May mga nagtitinda ng souvenir, damit, at jewelry. Kumikinang ang mga mata ng mga estudyante. Unang nagtungo ang mga dalaga sa cosmetic store. Kilala rin sa Amerika ang reputasyon ng mga pampaganda ng Pilipinas. Pagpasok sa tindahan, nagbigay ng pagbati sa Ingles ang sales staff.
Ang mga produktong pang-eksperimento ay maayos na nakahanay. Ang staff ay nagrekomenda ng mga produkto habang tinitingnan ang balat ng bawat estudyante. Maingat din nilang itinuro ang paraan ng paggamit. Ang mga estudyante ay humanga sa level ng serbisyo. Mahirap itong maranasan sa mga tindahan sa Amerika. Isang estudyante ang bumili ng shopping bag na puno ng produkto. Hindi lang para sa sarili niya, kundi pati na rin sa nanay, ate, at mga kaibigan. Masaya siya dahil ang presyo ay makatwiran at maganda ang kalidad. Bumili kami ng snacks sa food stall kainan sa kalye. Ang mga estudyante ngayon lang nakatikim ng turon ay natigilan. Ang matamis at mainit na lasa ay lubos nilang nagustuhan. Tumawa sila nang tanungin kung bakit ang isang sweet roll ay may saging sa loob. Pumasok kami sa souvenir shop. Ang mga tradisyonal na produkto ng Pilipinas ay inayos sa modernong paraan. Mga t-shirt na may mga Tagalog na print, mga handicraft, maingat na pinili ng mga estudyante, ang mga regalo na iuwi sa kanilang bahay. Binigyan ng special discount ng nagtitinda ang mga banyagang estudyante. Sinabi niya na salamat daw sa pagbisita sa Pilipinas. Muling humanga ang mga estudyante sa init na iyon. Naramdaman daw nila ang hospitality ng mga Pilipino. Nag-lunch kami ng sinigang. Pagpasok sa restaurant, puno na ito ng mga dayuhang turista. Madaling mag-order dahil ang menu ay may mga larawan at paliwanag sa Ingles. Paglabas ng sinigang, humanga ang mga estudyante. Ang bawat serving ay parang isang art piece. Ang sour na sabaw at ang mga sangkap ay lubos na nagustuhan nilang lahat. Pagkatapos kumain, dumaan kami sa isang lumang simbahan. Ang mga estudyante ay natigilan sa laki ng lumang istruktura. Umupo sila sa loob ng tahimik sandali. Ito ay isang mapayapang oras. Umupo kami sa hagdanan sa harap ng simbahan at nagpahinga at nag-usap-usap. Sinabi nila na mas maganda raw ito kaysa sa inaasahan. Kahit hindi raw nila alam ang Pilipinas noon, ngayon ay naging paborito na raw nila itong bansa. May isang estudyante ang tahimik na nagsabi, "Gusto kong bumalik ulit." Sinabi rin niya na gusto niyang manatili ng mas matagal. Tumango rin ang ibang estudyante. Lahat sila ay sumang-ayon na napakaliit ng ilang araw. Pagdating ng hapon, bumalik kami sa hotel. Kinuha namin ang mga gamit at sumakay sa bus papunta sa airport. Ang mga estudyante ay may mabigat na shopping bag, ngunit masaya ang kanilang ekspresyon. Tumawa sila at sinabi na ang mga bagay na binili nila sa Pilipinas ay magiging mahalagang alaala. Pag-alis ng bus, tiningnan ng mga estudyante ang labas ng bintana, parang gusto nilang ikintal sa kanilang alaala ang tanawin ng Maynila. May isang tahimik na bumulong, "Babalik ako." Dumating kami sa airport. Ito ang mismong lugar na unang tinapakan namin ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ganap na nagbago ang damdamin ng mga estudyante. Nawala na ang inisyal na kuryosidad, napalitan na ito ng pananabik. Habang nagche-check-in, nagpaalam sila sa mga kawani. Sinabi nila na napakaganda ng oras nila sa Pilipinas. Ngumiti ang mga kawani at sinabing, "Sana po, makabalik ulit kayo. Maraming salamat po sa pagmamahal sa Pilipinas." Umalis ang eroplano at lumayo ang lupa ng Pilipinas sa labas ng bintana. Tinitigan ng mga estudyante ang lumiliit na ilaw na may pagkamis. May nagkuha ng litrato para iwan ang huling larawan ng Pilipinas. Dumating kami sa airport ng New York kinabukasan. Sinalubong kami ng mga magulang. Sabay-sabay na nagkuwento ang mga estudyante tungkol sa Pilipinas. Nagbago ang ekspresyon ng mga magulang sa pagtataka. Pagbalik sa paaralan, nagkaroon ng malaking gulo. Nag-upload ang mga estudyante ng mga larawan at video ng kanilang biyahe sa Pilipinas sa social media. Dose-dose ng post ang sabay-sabay na lumabas. Naging explosive ang reaksyon. Nagulat ang mga kaibigan nila sa Amerika at nagkomento, "Hindi namin alam na ganoon ka-advanced ang Pilipinas." Mabilis na tumaas ang views.
Ang partikular na nakakuha ng atensyon ay ang video ng bayan sa madaling araw. Ang video na nagpapakita ng mga babaeng naglalakad mag-isa ng ligtas bandang alas 2 ng madaling araw. Nagulat ang mga tao at sinabing hindi raw ito maiisip sa Amerika. Ang views ay umabot sa 2 milyong views. Ang mga komento ay patuloy na nagpahayag ng katulad na reaksyon. Maraming post ang may halong pangungutya. Sinasabi nating tayo ang pinakamalaking bansa sa mundo. Ngunit hindi natin magarantiyahan ang basic safety? Maging sa mga magulang, tumaas ang interes sa Pilipinas. Dumagsa ang mga inquiry sa paaralan. Mga kahilingan na gawing Pilipinas ang susunod na overseas school trip. Malaki ang itinaas ng mga magulang na gustong ipadala ang kanilang mga anak sa Pilipinas. Ako rin ay hiniling na magbigay ng special lecture sa paaralan. Ibahagi raw ang karanasan sa Pilipinas sa ibang estudyante at faculty. Puno ang auditorium. Lahat ay curious sa bansang Pilipinas. Sa lecture, totoo kong sinabi ang mga nakita ko sa Pilipinas. Ang efficiency ng sistema, ang level ng civic consciousness, at higit sa lahat, ang warm welcome sa mga dayuhan. Mas matagal ang Q&A kaysa inaasahan. Gustong malaman ng lahat ang tungkol sa Pilipinas. Gaano ba talaga ito kaligtas? Ano ang education level? At magkano ang presyo ng bilihin? Pagkatapos ng lecture, maraming estudyante ang lumapit. Sabi nila, gusto pa nilang malaman ang tungkol sa Pilipinas. May mga estudyanteng nagsimulang manood ng mga Filipino drama. At may mga estudyanteng gustong matuto ng Tagalog. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ang paaralan na maghanda para sa isang exchange program sa Pilipinas. Maraming estudyante ang inaasahang bibisita sa Pilipinas sa susunod na taon. Ang mga estudyanteng bumalik mula sa Pilipinas ay nagbigay ng payo sa kanilang mga junior. Ang hindi sinasadyang biyaheng iyon ay nagbago ng maraming bagay. Nagbago ang pananaw ng mga estudyante sa mundo. Nagbago ang programa ng paaralan. At ang mga kabataan sa Amerika ay nagkaroon ng interes sa bansang Pilipinas. Nakikipag-ugnayan pa rin ako sa mga estudyanteng nagpunta sa biyahe noong panahong iyon. Lahat sila ay hindi malilimutan ang oras nila sa Pilipinas. May isang nag-apply pa nga sa isang unibersidad sa Pilipinas. Sa 20 taon, nakapaglakbay ako sa mahigit 40 bansa, ngunit ito ang kauna-unahang karanasan ko. Hindi ko inakala na ang isang maliit na bagay ay makakagawa ng ganito kalaking epekto. Muli kong naramdaman ang kapangyarihan ng bansang Pilipinas. Ang Pilipinas, iyon ay naging isang bansang hindi namin malilimutan. Dito na nagtatapos ang kwento ngayon. Kumusta ang nakakagulat na kwento ng school trip ng mga elite high school na dalaga sa New York sa Pilipinas? Iwanan ang iyong comment ng suporta para sa mga bida ng kwento. Ito si pangalan ng channel narrator na nagbahagi ng kwento mula sa Kagulat-Gulat Station. Kung nagustuhan nyo ang kwento, pakiclick ang like at subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe dito.